Ayun fam, so nakakatakot but hindi lang pala Skyview ang affected. Tinitingnan ko yung NMAX na outage map. So dalawa dito so far ang nakalagay or ang naka-indicate. It's Skyview at saka Brentwood dito sa Calgary. Hi fam, good afternoon and kakabalik ko lang ng bahay dahil may pinuntahan lang saglit. So kakaiba talaga yung weather dito sa Calgary, Alberta. Medyo mainit sobra kaninang morning. Then ngayon, look at that. Snowy na naman. So I guess the week of warm weather is over. Balik na naman kami sa pag-yelo nito. Hindi lang naman naabutang matunaw yung lahat ng yelo dito sa courtyard namin sa townhouse, but yeah, sobrang I think yung prediction ng weather is medyo malala coming for the next coming weeks. So I think yung prediction ng weather for the coming weeks ay medyo malala, like may snowstorm or storm or heavy rain, na parang ganon, based from the prediction of the Weather Bureau. So yan, nakikita nyo naman, it's really, I think this would be a heavy snow. Medyo malakas talaga yung snow. Hindi ko alam kung gaano to katagal maglalast, but yeah, hopefully hindi masyado. Pero yun nga, snowstorm daw eh. So yun, may mga friends ako na nag-message na sa akin about how affected they are based dun sa OWP or spousal open work permit na vlog ko recently. So I guess yeah, just a couple of friends, but for sure madaming kababayan natin ang maapektuhan nun. Kasi more or less yun yung mga kasabayan no, a year after namin nakarating, yung more or less yun yung mga affected talaga kasi pag-graduate na yung student, so matatapos yung student permit nila and kasama nun matatapos din yung yung in-issue na work permit for the spouse. So after that, mag-a-apply sila ng PGWP, which is Postgraduate Work Permit, and mag-a-apply yung rules na recent na nilabas, which is yun nga, kailangan is yung worker or yung PGWP or either yung husband din ay managerial yung role, tier 0, or it belongs to tier 1, which is parang mga software engineers, kasi doon ako familiar kasi yun yung industry ko. So software engineers, test engineers, business analyst, systems analysts. So yun yung mga roles na familiar ako, but I guess it also applies to like courses or professions na kailangan ng university degree, like accountants perhaps, or marketing professionals and financial managers or financial analysts as well. So medyo mahirap talaga ang sitwasyon, and yeah, I'm just trying to help and try to reply to all of them kung ano ang tingin ko na best na pwedeng gawin. But as long as I think your course belongs to yung student, I mean yung nag-aaral na international student, is I think if the course belongs to the 6 categories, major categories like education, construction, I think yung ilalabas nilang listahan sa January 21, which is next Tuesday, I think masasama naman yung mga majority of those courses. Pero hindi talaga nakalagay doon yung mga
like normal office jobs or clerical jobs, like marketing, I don't know, marketing professionals ba, or uh, sales professionals, like that. So madami talagang maapektuhan, lalo na yung batch namin na dumating dito around 2023. So yun talaga sila ang maapektuhan, and yung in the middle of 2022 and 2023. So abangan natin yung listahan on Tuesday, and yeah, I think ang nakikita ko na lang na solusyon is if they could look for jobs that issues Lamia. Yun yung, I think, the safest way, which is it's a common knowledge, sobrang hirap nun hanapin ngayon, or yung iba pa nagpapabayad. But yeah, that's how fast the policy changes in Canada. So depende talaga sa needs ng country and sa tingin ng government kung ano yung kailangan nilang i-adjust. So those are my thoughts right now. Maya susundo na ako ng mga kids. But yeah, just reflecting on our journey here. Buti na lang na naging PR kami agad. Naasikaso namin agad, na sakto din sa amin yung mga roles and mga tech job, which is ako. That is why I was able to really transition from a foreign worker to a permanent resident na less than 1 year. So yeah, so I'm happy for my family, but of course we're praying for all of my friends na naapektuhan, as well as yung mga ibang kababayan natin na maapektuhan din sa nilabas nilang rule. Right? So I guess that's all. I need to go back to work. A couple of meetings to finish for today, and then susundo na ng mga kids, and then dinner, and then that's all. So simple life here in Canada. Paulit-ulit lang pag weekday, and Saturday and Sundays, yun yung may little adventures tayo. Right, see ya! A few moments later. Hey fam. Yeah, so it's around 11 p.m. ngayon, 11:20 siguro. Nag-blackout dito sa amin. -2 pa naman. So paano kaya to? It's in total blackout. Like, buong townhouse and mga katabi naming detached houses, lahat talaga walang ilaw. So I don't know what's happening to our place here in Calgary, but ito kami sa Skyview. So hindi ko alam kung anong nangyayari ngayon. Sana hindi siya magtagal kasi malamig, and syempre yung HVAC namin, yung heating dito, paano siya aantar kung walang kuryente. So this is just weird. First time kong naranasan sa Canada to. Nagba-brown out din pala ang first world country. It's funny to think kasi syempre sa Pilipinas medyo pwede mo tong i-expect, pero blank talaga, as in blackout talaga. Wala ka talagang makikitang ilaw. So hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Possible na dahil parang may storm kasi, may bagyo. Basta sobrang lakas ng hangin sa labas. So baka yun yung dahilan, baka may poste na natumba or what. Pero yun, nakakakaba lang kasi natutulog si na Davon, si Lian at saka si Donna sa taas. And then biglang, nanonood lang ako ng TV actually, and doing some paperworks, pero biglang nag-brown out. So sige, balitaan ko kayo in a while. I'll try to vlog this kasi it's super weird kasi, I mean, first world country ang Canada, biglang nagba-brown out. So hindi ko alam kung paano. Alright, so
Okay, nakatutok yung phone ko sa labas. So, hindi ko alam anong nangyayari. Dark, sobrang dilim talaga. Walang makita. Lahat ng mga bahay is walang ilaw. So, gamit ko lang yung phone ko actually. Hey guys, samahan niyo ako. Check natin sa labas kung anong nangyayari. So, may gamit ko yung isang phone. I think better kung flashlight ang gamitin ko. Teka. Ano nangyayari dito sa Canada? Okay, so better. Check lang natin kung anong nangyayari sa labas. Sobrang lakas ng hangin. And may naririnig akong mga ambulance kanina. So check nyo. Yan, wala talaga. Wala talagang ilaw kahit saan. So kahit saan, walang ilaw. Medyo nakakatakot maglakad Pero sige, try natin. Tingnan natin dun sa mga detached na bahay. Ayun, wala din talagang ilaw sila. Lahat walang ilaw. Sobrang lakas na lang. Hindi ko na yan siguro tutuloy kasi baka may lumilipad. Baka may lumilipad tapos sa mga nakakasal. Pero wala. Kasi nangyari ito, minus 2 degrees lang, minus 3 degrees. So, hindi pa kailangan ng heater. Buti na lang hindi siya nangyari ng mga minus 20. Kasi, mabilis mag-drop yung temperature pag ganun. So, kailangan umandar yung heater. And, syempre alam naman ng lahat, pag sobrang lamig, pwedeng pumutok yung mga tubo o burst ng pipes dito sa loob. So, sobrang delikado nun and syempre yung property mo masisira din. So, I don't know how long this will last pero hopefully saglit lang. And enough ko na rin pala yung main panel kasi ayoko na pag naging okay na yung kuryente, biglang sabay-sabay mag-on yung mga ilaw. Kumbaga, parang parang kino-control mo lang yung daloy ng kuryente. So pag bumalik na yung kuryente, saka ko na lang siya i-on, tapos dahan-dahan kong i-on yung mga electricity doon sa panel mismo, sa circuit breaker. So alright, balitaan ko kayo later. Umiiyak si Lian, so akyat mo na ako. See ya. So I'm back and around 1:30 na. So nag-start ang blackout around 11:30 or 11:20. So more or less magdadalawang oras na siya. Although hindi pa naman sobrang lamig ng bahay, siguro nasa 20 degrees pa. So, medyo mahaba-haba pa ang oras na pwedeng walang kuryente before mag-reach ng mga 5 degrees siguro. So, siguro mga another 2 to 3 hours pa or 4 hours bago maging ganon. And syempre, ayaw naman natin mangyari na ganong katagal yung blackout. So far, base sa power outage, Brentwood ang naka-brownout din or blackout, pati Skyview. So, dalawa lang na location dito sa Calgary. And yeah, as you can see, wala talagang ilaw. Yeah, phone ko yan. And sobrang lakas pa din ng hangin. So, antay lang tayo sa mga authorities. For sure, may tumawag naman sa 911 na. So, hindi na ako tumawag. Antay-antay na lang. Pero syempre, hindi makatulog. At nag-worry ka kung ano ang mangyayari. Kasi baka pag nakatulog ako, biglang
alas 5 na ng umaga or alas 6 na ng umaga, and then nagsisiputukan na yung pipes dito. Kasi ang ginawa ko, in-off ko yung main na circuit breaker. Kasi para pag nagkaroon ng kuryente, madadahan-dahan ko siyang ibalik at hindi magpa-power surge lang bigla at mag-on bigla. Kasi nakakasira yun ng electrical system ng bahay, pati mga appliances din. So, walang tulugan muna for now. And hopefully and praying na meron na to maya. So, okay. Kandila muna ang katapat. Nakaka-worry siya. And it's my first time to experience this in Canada. So, yeah, -8 na pala ang temperature sa labas. So, paginaw ng paginaw. Hopefully, hindi to abutan, please, hanggang bukas. Kasi bukas ang prediction is around minus 13 or minus 17. So, sobrang lamig nun. Mabilis lumamig yung bahay nun. Hindi kaya. Kailangan talagang naka-on na yung heater. So, hindi pwedeng hindi. So, let's keep everyone safe. Hey fam, ayun, sa wakas nagkailaw na. Yes, so after close to 3 hours, nagkailaw din. Grabe, medyo kinabahan talaga ako doon. Iniisip ko na pag hindi pa hanggang mga 6 a.m. medyo delikado na talaga. So, buti na lang nagkailaw na. So, i-on ko na maya. Antay lang tayo mga around 10 minutes kasi para masupplyan mo na yung ibang mga bahay, and then i-on ko na rin yung breaker ko. Oh my God, thank you. So, good news. So, sige. Update ako bukas kung ano ang nangyari and kung ano yung parang may mga lessons dito na dapat merong mga siguro emergency kits and all. Kasi since kakalipat nga lang namin lang Calgary, wala pa kami mga ganon. So, tatanong-tanong din ako sa mga friends ko kung ano ang in case mga emergency kits and kung ano yung pwedeng pang warm up ng bahay just in case mawala ng electricity the next time. So, right. So, see you tomorrow. Hello, fam. So, there you go. Next morning after ng blackout last night. So, medyo nakakatakot talaga yung experience kagabi. Malaking difference siya compared sa pag nagba-blackout sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas naman, although pag nag-brown out and everything, hindi ka concerned sa weather kasi hindi naman sobrang lamig na pwede pa siyang mag-cause ng more destruction sa bahay. Pag nag-blackout sa Pilipinas or pag nag-brown out as we call it, magba-brown out lang siya, mainit and everything, magpapaypay ka, magpapalambing ka sa mga magulang mo. But then here, iba ang pag na-experience mo yung brownout, which is na-experience ko first time here in Canada. Iba ang experience kasi hindi gagana yung heater or HVAC as we call it. So nakakakaba siya lalo na pag palamig yung temperature. So what happened pala kagabi is dahil may windstorm or sobrang lakas na hangin, we can call it bagyo in short. Siguro may mga natumba na mga electric post and then apektuhan yung grid, yung electric lines. That's why syempre naturally mapuputol yung mga kable and also may mga naapektuhan na lugar. Ang isa sa naapektuhan na lugar is lugar namin, which is Skyview. Nabasa ko din sa news here, which I'll add, Brentwood, wala ding kuryente ang Redstone kagabi, ang Cornerstone, and yeah, mga kalapit namin dito ng mga communities, as well as sa Brentwood, yung mga kalapit nilang communities doon. So nakakatakot siya. Hindi ako nakatulog, as you know. Minomonitor ko lang talaga yung electricity. And yeah, and as an added safety kasi in-off ko rin yung main circuit breaker and all of the breakers for each section of the house. Kasi para pag nagkaroon ng kuryente, pag in-on ko, hindi mabibigla yung
basically yung electricity ng bahay. So, pwede ko siyang i-on dahan-dahan, which is the proper way on how to, in a sense, resolve pag nagka-brownout. So, hindi biglaan yung pagpasok ng electricity. So, thank God at yung brownout nag-last lang from 11:20 until around 2:30 to 2 a.m. in the morning. So, nakatulog ako around 3 a.m. Hindi siya birong kaba. Kasi syempre, pag naging zero nga, as what I've said a while ago or earlier, yeah, pwedeng pumutok yung mga piping ng bahay and yeah, sobrang madadamage talaga yung bahay nyo. So I've contact a couple of friends na kung ano ang pwedeng gawin. Dahil dun sa nangyari kagabi, we really need to find a solution or identify action items as I call it, or those are terms that we use for work. Action items such as we really need to have an emergency kit that could last for maybe 1 or 2 days. Like emergency kit na to light a fire, may posporo ba doon or lighter, dapat naka-prepare yun. Water, snacks or mga biscuits ba. And then thermal para pambalot sa mga bata para hindi sila lamigin. And others, ang wino-wonder ko talaga is paano kaya gawin na para mag-on pa rin yung HVAC or heater. So all I could think of is may nakita ako sa Costco na parang battery pack. Parang around $200-$300. Mahal eh. Kaya hindi ako bumibili. Pero I think dinadala din yan sa mga camping kasi pwedeng gamitin para pwede siyang mag-power ng mga 110 volts na appliance. Eh ang HVAC naman is 110 volts naman. And I think yung gas naman ay hindi naman nagsa-stop pag-supply ng gas. So pwedeng dapat ilagay siya doon sa battery pack na yun. And then gagana yung HVAC. Pero hindi ko alam kung feasible yun or posible bang mangyari yun. Pero doon ako talaga actually kinakabahan na walang heater. Kasi hindi lang yung bahay yung delikado, pati kami delikado. So in a sense, kailangan namin pumunta sa isang kaibigan na malapit dito. But then again, yeah, medyo kakaiba siyang experience talaga. Hindi ko in-expect na ma-experience ko siya sa isang first world country. Pero syempre, extraordinary circumstances naman yung nangyari. Parang bagyo, strong winds, very strong winds. It's actually 90 to 100 kilometers per hour. As in, rinig na rinig mo talaga sa loob ng kwarto and ng sala yung lakas ng hangin. Humahampas talaga. So, I think those are my, in a sense, review of the last 24 hours that happened to us. Don't forget to like, share, and subscribe, please. Again, our viewers, it's 80% that are not subscribed yet. So please do subscribe if you consider this channel as useful or informative or even entertaining. And for the rest of the 30%, 20%, thank you very much for subscribing. And hope you guys have a very good night. Have a very good day. And weekend's coming. So enjoy natin yung weekend. Even though sobrang lamig na naman ang prediction ng Calgary. Ingat tayo and have a blessed weekend. Everyone, hang loose.